Pinalilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa COMELEC ang partisipasyon ng barangay officials kaugnay sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Makikipag-ugnayan si DILG Secretary Benher Abalos Jr. sa Commission on Elections upang linawin ang papel ng mga barangay official kaugnay ng People's Initiative. Sa Malacanang press briefing, nilinaw ng kalihim na batay sa isang COMELEC resolution, maaaring ma-exempt ang mga opisyal ng barangay at makibahagi sa signature campaign. Taliwas ito sa naging pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi dapat manghimasok ang barangay officials sa signature campaign ng People's Initiative upang maisulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. I'm just going to meet with him if ever because this is quite clear. You see, mahirap magkamali dito dahil lang mahirap din mag-finger pointing dito. I'm just citing to you some laws that we have. I just want to be guided by these laws. It's as simple as that. Okay? Just so walang pagkakamali. As I said, this is a very sensitive issue na mahirap magkamali na basta lang ako gagawa. Because these are documents na lumabas. I just want to be clarified on this. Wala pa namang natatanggap sa ngayon na impormasyon ng DILG kung ilang barangay official ang kasama sa paglikom ng mga pirma. Gayunman, wala namang nakikitang problema rito si Abalos. Kailangan lamang linawin ang legalidad ng usapin. That is the right of everyone. That's why it's in the Constitution. No? Malinaw naman kung ano yan. Tatlong mode yan. It's CONCON, CONAS, initiative. It's provided for by our Constitution. As long as you do things legally. That is important. That is why maingat ako rito. Nagtatanong-tanong muna ako, ano ba dapat muna namin gawin dito? Mahirap dahil baka mamaya umuo ako rito, yung pala all the while mali pala itong ginagawa namin. No? Mahirap ito. It's a very sensitive issue here right now. Umuo ka rito, tapos may mapapahamak na madidimanda pati departamento ko. So it's better to proceed with caution. Sa usapin naman ng investigasyon ng International Criminal Court, ayon sa kalihim, walang komunikasyon ng pamahalaan sa mga ICC prober na sinasabing nasa bansa at hindi pa rin anya nakakausap si UN Special Rapporteur Irene Khan pero handa siyang makipagpulong dito. Well, wala po tayong tinatago. We will be transparent as we are. We are a democratic country. We follow all the law here. No? Ganun po ang if ever, ganun po magiging discussion po rito. Samantala, puspusan ng hakbang ng DILG at DICT sa digitalization drive ng pamahalaan. Sa report ng DILG, 921 sa 1,634 LGUs ang may business permit system na. 799 sa mga ito ang nag-adapt o gumagamit ng eLGU system na libreng ibinibigay ng DICT. Ayon sa DILG, nagsilbing daan ito upang tumaas ang revenue collection ng mga LGU. Kung titignan nyo no 2018, up to 4.7 ang number of registered business, no, nag-increase from 1.3 million to 4.7 million. Ganong katindi because of all of these reforms na ginawa. And not only that, no, ipapakita ko rin sa inyo rito yung fees of collection of taxes, no, sa local from 50 billion in 2018, ngayon po ay 208 billion. So that is times 4. No? So malaking bagay talaga ito na pasimplihan mo ang proseso, ngayon into digital. Tuloy naman ang pagsisikap ng DICT na makapagbigay sa publiko ng libreng Wi-Fi para sa pagsusulong ng ease of doing business. As far as I know, nasa 25,000 sites na po yung pong free Wi-Fi na implement before the end of the year. Magsasagawa naman ang caravan ng DILG at DICT sa mga komunidad upang maipabatid ang eLGU at mahikayat ang mga ito na gamitin na rin ang sistema. Kenneth Pasyente para sa Bayan.